Marami ang humahanga sa dalagang si Remy. Dahil sa edad niya na 19 anyos ay may sarili na itong negosyo. Nagsimula siya sa patinda-tinda ng ulam at dahil sa tiyaga at masinop sa pera, nakapagpatayo na ito ng sarili niyang karinderya. Bagamat marami na siyang kakompetensya sa lugar na kinatitirikon ng negosyo nito, ay hindi pa rin ito naging hadlang sa kanya. Dahil sa kabila nito, marami pa rin ang tumatangkilik sa mga niluluto niyang ulam. Napakasarap kasi niyang magluto, anya ng mga nagiging customer niya. Remy, ibang klase ka talaga. Napakasarap ng mga paninda mong ulam. Maganda ka na nga, masarap ka pa magluto. Sabi ng isang customer na kumakain sa karinderya ni Remy. Nako, salamat ha. Di kayo nagsasawa sa mga niluluto ko dito. Kahit na malapit naman kayo sa karinderya ni Aling Susan, dito pa rin kayo kumakain sa akin kahit malayo. Sagot naman ni Remy. Aba, syempre. Bukod sa masarap ang mga tinda mong ulam, napakaganda pa ng nakikita naming tendera dito. Sino ba naman ang magsasawa dun, diba? Hay nako, kayo talaga. Mga bolero kayo. May mga asawa na kayo Manong isumbong ko kayo sa mga asawa ninyo. Sagot ni Remy. Yun pa ang isa sa mga dahilan kung bakit tinatangkilik ang karinderya nitong si Remy. Dahil sabi nila, siya daw ang pinakamagandang babae sa kanilang lugar. Nakuha ni Remy ang pagiging porsigido niya sa kanyang tinatahak na negosyo dahil noon ang tatay niya ay nagkaroon ng sakit dahil may edad na ito. Matanda naman din ang kanyang ina, pero malakas pa naman ito kung maituturing at nakakapagtrabaho pa. Subalit hindi na ito pwede sa mabibigat na gawain. Yun ang pinaghuhugutan ni Remy ng lakas ng loob para magtagumpay sa buhay. Magdadalawang taon pa lang nang matayo ni Remy ang karinderya niya, may nakilala siyang isang makisig na lalaki nang minsang kumain ito sa karinderya niya. Pasado 1:00 ng hapon nang makarating ang misteryosong lalaki sa karinderya ni Remy. Nagpunta ito sa harapan kung saan nakadisplay ang mga lutong ulam niya at tinignan niya ito isa-isa. Nandoon naman si Remy na abala sa pagtutusok ng banana Q na kanyang ibebenta mamayang hapon. Magandang hapon sir. Ano pong gusto nila? Kakain ba kayo o bibili ng ulam? Tanong ni Remy nang mapansin ng lalaking abala sa pagtingin-tingin ng ulam. Kakain sana ako Pero ang gusto ko sana yung pritong ulam lang. O kaya kung may inihaw kayo mas ayos yun. Sagot ng misteryosong lalaki. Ganun po ba? Meron po kami ditong crispy pata sir. Pero gusto ko pong isuggest sa inyo yung Bicol Express namin. Try nyo po yun sir kasi yun po kasi ang bestseller ko dito. Hindi na. Yung crispy pata na lang. Hindi kasi ako mahilig sa mga lutong ulam. Mas gusto ko yung mga prito at inihaw na luto lang. Ganun po ba? O sige po, ipe-prepare ko na po ang order nyo. Ilang rice po ba? Tanong naman ni Remy. 1 rice lang. Tsaka nga pala, yung sausawan, huwag mong lalagyan ng kalamansi ha. Basta toyo lang, ayos na ako doon. Sagot ng lalaki. Pagkaupo ng lalaki para hintayin ang in-order nito, ay hindi maalis ni Remy ang tingin niya sa misteryosong lalaki na bumili sa karinderya niya. Para bang tinamaan siya ng kilig noong unang kita pa lang niya dito. Bagamat ngayon pa lang niya nakita ang lalaki, ay napaisip siya na hindi ito siguro taga doon. Matangkad ang lalaki. Maputi at makinis ang balat na para bang hindi ito nadampian ng sinag ng araw. Nang matapos na i-prepare ni Remy ang mga order ng lalaki at ihahatid na ito sa lamesa niya, napapaisip siya na maglalakas siya ng loob na tanungin ang pangalan ng lalaki at kung saan ito nakatira. Pero paglapit niya sa lalaki
at hinapag niya ang order nito, ay pinangunahan siya ng kaba at hindi niya natuloy ang balak niyang sabihin. Pero sa di inaasahan ni Remy, ang lalaki pala ang unang magtatanong sa kanya noon. May kailangan pa po ba kayo, sir? Tanong ni Remy. Wala na. Tubig na lang siguro. Nga pala, ngayon ko lang nakita tong karinderya mo. Bago ka lang ba dito? Opo, magdadalawang taon pa lang siguro ako dito. Ikaw sir, ngayon lang din kita nakita dito. Taga dito po ba kayo? Hindi. Taga kabilang baryo pa ako. Pero lagi akong nadadaan dito kasi madalas ako nagmumotor. Nagpupunta ako sa nanay ko at minsan kapag naisipan ko, gumagala ako, nagpupunta ako doon sa bundok, doon sa may ilog. Sagot ng lalaki. Nga pala, ako nga pala si Raymundo. Ikaw, anong pangalan mo? Dagdag na tanong ng lalaki. Sumagot naman si Remy at sinabi ang kanyang pangalan. Sa loob ng ilang taon niyang nabubuhay sa mundong ito, ngayon lang niya naramdaman ng ganoong pakiramdam. Ang pakiramdam na umibig si isang lalaki. Labis niyang iniisip kung ano ba ang nagustuhan niya kay Raymundo. Gayong ngayon lang niya ito nakita. Ni halos wala pa ngang isang oras nang sila ay mag-usap, pero ganun siguro kung tunay na pag-ibig ang nararamdaman mo. Walang dahilan, basta naramdaman mo na lang ito. Sa mga sumunod na araw, nagbabakasakali pa rin si Remy na muling babalik si Raymundo sa karenderya niya para kumain. Nang mga araw na yon, halos lahat ng paninda niyang ulam ay puro pirito. Piritong tilapia, piritong manok, piritong lumpia at iba pa. At hindi mawawala ang paboritong orderin sa kanya ni Raymundo, ang crispy pata. Nagtaka naman noon ng mga regular customers niya kung bakit puro piritong ulam ang tinda niya noon, at ang sabi niya ay parang maiba naman, diba? Pero ang hindi nila alam ay para yon sa lalaking hinihintay niya. Pero ng araw na yon, hindi sumipot si Raymundo. Hindi ito kumain sa karinderya niya. Kinabukasan na wala na sa isip niya si Raymundo. Parang hindi na niya inasahan na pupunta ito ng karinderya niya noong araw na yon. Habang abala siya sa pagpiprito ng turon na kanyang ibebenta mamayang hapon, ayun, muling bumalik si Raymundo. Nang makita niya ito ay doble ang naging kaba niya kasi gusto na niya nga ang lalaki. Pumunta ito malapit kay Remy at umorder ito agad. Ganun pa din noong unang kumain si Raymundo doon. Piritong ulam na naman ang kanyang binili. At gaya ng dati, ang sausawan nitong toyo ay hindi nilalagyan ng kalamansi ni Remy. Labis na nagtaka si Remy sa mga nagdaang araw na sa tuwing umu-order ng ulam sa kanya si Raymundo, kasi puro piritong ulam man lagi nitong binibili sa kanya. Hindi niya alam kasi kahit ni minsan ay hindi siya nagbakasakaling tanungin ito kung bakit ayaw niya sa mga lutong ulam. Sa bawat order naman ni Raymundo ay hindi nakakaligtaan ni Remy ang pinakapayo sa kanya nito na wag niyang lalagyan ng kalamansi ang toyong sausawan nito. Pero dumating ang araw na hindi niya inaasahan, dahil lahat naman tayo ay hindi perpekto. Magkakamali at magkakamali pa rin tayo kahit anong mangyari. Araw ng Biyernes. Alas 8 pa lang ng umaga ay dagsaan na ang mga bumibili ng ulam at kumakain sa karinderya ni Remy. Halos wala nang mauupuan ng mga customers niya. Yung iba ay doon na kumakain sa gilid ng kalsada, sa mga bato sila nauupo. Kahit gano'n ay hindi nagpapatinag ang dalaga, kasi kahit siya lang ang mag-isa ang nag-aasikaso at banday noon sa karinderya niya, ay kayang-kaya niyang punan ng lahat ng gusto ng mga customers niya. Nang araw kasing yun, ay gapasan na ng palay.
Napapalibutan ng karinderya ni Remy ng malalawak na palayan at lahat ng palayan na yon ay ginapas na nung araw na yon, kaya halos lahat ng mga taong gumagawa at magsasaka ng araw na yon dumumog sa karinderya ni Remy. Sa minalas-malas naman ni Remy noon, kumain din si Raimundo sa karinderya niya ng araw na yon, sa kasagsagan pa ng maraming customers na inaasikaso niya. Napaisip siya na hindi na niya makakausap at makakasama ng maayos ang lalaki dahil abala siya sa pagtitinda. Nang araw kasing yun ay 2 araw nang hindi nagpunta si Raimundo sa karinderya niya. Nagkakamabutihan na kasi sila. 1 buwan na ang nakakalipas nang mangyari ang araw na ito at nililigawan na siya ni Raimundo. Dating gawi ay ganun pa din ang in-order ni Raimundo, piritong ulam pa rin. Sa dami ng ginagawa niya at inaasikasong pagkain, hindi na niya alam kung ano ang sausawan na nilagyan nito ng kalamansi. Di ba nga hindi pwedeng may kalamansi ang sausawan ni Raimundo? Dahil kaliwat kanan ng mga maliliit na mangkok kung saan nilagay niya ang mga toyo, hindi na niya naisip na maglagay ulit ng panibagong walang toyo para kay Raimundo dahil nalilito na siya at nagmamadali. Napasabi nilang si Remy na kung matikman naman yun ni Raimundo na may kalamansi sa sausawan nito ay sasabihin naman siya nito agad at doon na lang niya ito papalitan kasi wala namang masamang mangyayari kung makatikim o makakain tayo ng kalamansi. Hindi naman lasa niyan, di ba? Noon kasi ang kalamansi na nilalagay niya sa mga sausawan niya ay nakalagay na sa isang lagayan. Kumbaga ibubuhos na lang niya ito para tipid sa oras at mapadali ang kanyang trabaho. So ayun na nga. Pagkaabot noon ni Remy sa in-order ni Raimundo, bumalik agad ito sa harap at ipinagpatuloy ang ginagawa niya. Maya-maya lang ay nagsigawan ng mga taong kumakain sa karinderya dahil nahulog sa kinauupuan si Raimundo at bumulagta sa sahig at nawala ng malay. Bumubula ang bibig nito na parang nalason. Dali-dali namang binuhat siya ng mga tao doon at nagsabi si Remy na ipasok si Raimundo sa loob ng kwarto kung saan siya noon natutulog. Habang nasa loob sila ng kwarto, ay labis ang hingi niya ng tawad kay Raimundo dahil naging pabaya siya. Dahil alam niyang dahil yun sa maling sausawan na binigay niya dito. Ang balitang ito ay nakarating naman sa kanyang ina at dali-dali namang pinuntahan niya si Remy kasama si Raimundo. Hindi rin mawari ng kanyang ina kung ano ang nangyari sa lalaki. Hanggang sasabihin nito na nakakain nga ito ng kalamansi. Agaran namang hinila si Remy ng kanyang ina at nagsabi itong aswang daw si Raimundo. Noong mga panahong ito ay kilala na ng ina ni Remy si Raimundo dahil minsan na itong bumisita sa kanila at napakilala na siya nito. Boto naman ng pamilya ni Remy kay Raimundo. Ngunit hindi nila inaasahan na isang aswang pala ang binata. Bagamat hindi uso ang aswang sa lugar nila, ay may kaalaman naman dito ang ina ni Remy. Sa mga probinsya kasi nakatira ang mga magulang ng ina ni Remy kung saan uso ang paniniwala sa mga aswang. Tumira na ito doon at naniniwala siyang merong nabubuhay talagang ganitong nilalang. Habang nagtatalo silang mag-ina sa labas, ay nakaligtaan nila si Raimundo. Kaya naman agaran nila itong binalikan sa kwarto. Pagpasok nila ay hindi sila makapaniwala nang makitang wala na ito sa higaan. Nagtataka naman silang mag-ina noon kasi wala namang bintana yung kwarto. Tanging pasukan lang ang meron yon na natatakpan ng kortina. At kung lalabas man ito doon ay makikita nila ito. May nakita ba kayong lalaki na lumabas kanina dito?
Tanong ng ina ni Remy sa mga taong nasa labas ng karenderya. Nako Ate Grace, wala po eh. Sino po ba? Yung lalaking nahimatay kanina dito? Oo eh. Bigla na lang nawala sa kwarto. Napaka-imposible naman. Yun na nga bang sinasabi ko eh. May kakaiba talaga sa taong yun. Bakit po? Ano pong nangyari? Biglang sabi ni Remy. Hindi mo ba napansin kanina na parang nag-iba yung itsura niya? Parang nag-iba yung kulay ng balat. Ano ba ang nangyari sa kanya? Ang hinala ko doon sa binigay kong sausawan sa kanya na may kalamansi. Hindi kasi yung kumakain ng mga ganong sangkap. Nako, tama nga ang hinala ko. Dito na naman nagtatago ang mga aswang na yan dahil mas tahimik dito at liblib sa lugar natin. Kung ako sa inyo, mag-iingat na lang kayo dito. Kapanahunan pa ng lolo ko simula nang marinig ko ulit ang salitang aswang na yan. Mukhang nagbabalik na naman sila. Sabi ng lalaking kausap nilang mag-ina. Ayaw paniwalaan ni Remy ang bintang ng tao kay Raimundo na isa itong aswang. Kahit alam niya sa sarili niya na hindi pang karaniwan ang lahat ng nasaksiyan niya at hinala niya sa binata. Kasi bakit hindi siya kumakain ng lutong ulam at bakit siya nalason sa toyo na may kalamansi. Ayaw niyang maniwala kasi mahal niya ito. Ganun naman diba kapag nagmamahal tayo ay nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Kahit na 19 anyos pa lang itong si Remy, ay naranasan na niya ang sakit kapag umiibig tayo sa isang tao. Marahil marami namang lalaki ang nagkakagusto sa kanya noon, pero si Raimundo lang ang tinitibok ng kanyang puso. Simula nang mangyari ito, hindi na muling nakita ni Remy si Raimundo. Hindi nagtagal ay nakapag-asawa na si Remy sa edad na 25 anyos. At nagkaanak noong 27 na ito. Naging mapait na alaala kay Remy nang makilala niya si Raimundo. Pero kahit sino pa man siya o kahit ano man ang lahi o pagkatao nito, ay tatanggapin pa rin siya ni Remy. Pero wala eh. Hindi na muling nagpakita sa kanya ito. Pero naging parte naman siya ng buhay ni Remy na hindi niya malilimutan dahil siya ang unang pag-ibig nito.